ang ating gagawing Senador Rodante Marcoleta, si Senador Gringo Honasan, si Mr. Malasakit Bongo, Amy Marcos, Philip Salvador. At nagkahindwaan, naghati-hati ang sambayan ng Pilipino sa pagka-aresto ng dating presidente natin, Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko na kinaya na sumama pa sa alyansa. Kailangan nila sa kanilang edukasyon, sa kanilang eskwela, sa premyado pong paaralan, ang tataas ng presyo ng mga libro, ng mga notebooks, lalo na po na matrikula. Sa pampublikong paaralan po, marami po tayong guro. Totoo po yan. Pero paano naman po mga class buildings nila? Mga silid-aralan nila. I'm talking about mas marami po sa probinsya. Sa probinsya po, 80 hanggang 90 estudyante nasa isang silid-aralan, nagsisiksikan. At kapag napagod na po yung iba, napapaupo na lamang po sa sahig. Yung mga iba, tinatapos na lang sa maghapon na nakatayo sila. Paano na po silang matututo kung ganito ang kanilang kalagayan? Dagdagan po natin ng malaking pondo ang para sa edukasyon ng mga kabataan. Yes! Dagdagan po natin ang kanilang mga class buildings, ang kanilang silid-aralan, upang magkaluwagan po, upang magkaroon sila ng focus sa kanilang pag-aaral. Maski na po sa premyadong paaralan, kailangan po ibaba ang presyo ng mga libro, ng mga notebook, ng iba pang mga gamit at pangangailangan nila para sa kanilang eskwela. At sa panghuli ko po, mga senior citizens, meron pong batas na pag umabot ka ng 80, 90, 100, makakatanggap kayo. Hindi po ba? Mga senior, sumagot nga ho kayo. Hindi po ba mas maganda kung itataas natin ang inyong mga pensyon? Hindi po ba mas maganda kung libre lahat ang gamot nyo? Kesa po sa discount lamang. Seniors, ang unang-una pong mga kumausap sa akin na tumakbo kong senador at pinakiusap nila, huwag ko silang pabayaan. Narinig niyo po ang aking 4 na advokasya. Yan po ay gagawin ko. Hindi ho lang ako salita, tandaan ninyo. Hindi man po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi ako engineer. Ako'y isang artista lamang. Pero ako po yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Philip Salvador po, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. To God be the glory and honor. Tandaan nyo, Yorme is back. Mabuhay po ang Maynila. Magandang Alam niyo, may kikwento lang ako. Baka hindi niyo alam, nung bata pa ako, ang Maynila, hindi na kapital ng Pilipinas. Alam ba ninyo yun? Na may panahon, dekadang panahon, na ang Maynila, hindi na talaga capital city of the Philippines. Bagay na kinagagalit ng aking magulang. Sabi ng nanay ko, yung forever first lady natin si Imelda, ang sabi, naku, ako pinanganak dito, batang Maynila ako, hindi ako papayag na hindi kapital yan. Sabi naman ng ama ko, naku, pinusta ko ang buhay ko dyan sa Second World War, bilang guerrilla. Dito, sa Maynila, lumiyab ang unang apoy ng himagsikan. Dito sa Maynila,
Nakita natin si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at lahat ng bayani. Dito dumanak ang dugo. Dito karapat dapat lamang na maging kapital ang Pilipinas ulit. Pagkat dito sa Maynila, may ibang pamayanan. Iba ang komunidad. Iba ang tapang. Iba ang pagkakaisa. Iba ang utang na loob. Lahat ng katangian ng Pilipino. At pinangatawanan ng ama ko, ang orig na Presidente Ferdinand Marcos noong 1976, matapos ang 28 anyos, balik na naman sa Maynila ang pagiging kapital ng ating bansa. Napakalaking bagay po, Presidential Decree number 940. Manila ang pinagmamalaki natin sa buong mundo. Manila ang kinikilalang puso at diwa ng Pilipinas. At alam din natin, ang babalik na Yorme Isko, nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugo ng tunay na Manilenyo. Matapang, tapang na hindi lamang sa digmaan, kundi tapang sa bakbakan ng hirap ng buhay. Lumaking mahirap, kaya lumaban at nagsumikap. Lumaking mangmangsana, puspusan nag-aral. Lumaban sa katiwalian, naging matagumpay. Yan ang tanging Mangilenyo. At talagang tuwan-tuwa po ako. Alam po ninyo, napakalungkot nung nakaraang linggo, nabalitaan natin at nagkahidwaan, naghati-hati ang sambayan ng Pilipino sa pagka-aresto ng dating presidente natin, Rodrigo Roa Duterte. Ako'y naglunsad ng isang investigasyon sa Senado at natuklasan na sangkatutak na irregularidad ang nadama. Kaya para sa akin, isang matinding dagok sa ating soberanya na pinaglaban dito sa Manila at sa buong kapulungan ang nangyari. Kaya hindi ko na kinaya na sumama pa sa alyansa. Ang ginawa ko, maghanda na lang tayo na mga banyang mag-isa. Ngunit, hinakap ako ng lahat ng mga konsehal dito sa Sampaloc, sa lahat ng distrito ng Maynila, higit sa lahat ng binamahal nating Yorme. Alam po ninyo, kaming tatlo ay magkakapareho galing sa gobyerno lokal. Sila, si Tatay Dugong at saka si Isko, mga mayor. Ako naman, gobernador. Matalas po ang tenga namin sa mga kumakalam na sikmura. Matindi rin ang aming boses na malalakas sa pagtanggol ng mahihina kesa sa pagdagulan ng politika. Sanay po kami sa biglaan at agarang solusyon at sanay din kami sa aksyon. Sino rito ang ating mga kababaihan? Happy Women's Month sa mga aler kabaro ko. Happy Women's Month! Sino sa inyo ang solo parent? Aray, mga natay, tanay. Naku, napakahirap maging solo parent. Damang-dama ko po yan. Dahil naghihirap na maghanap buhay, walang panahon, wala rin pera, kulang-kulang ang datong. Higit sa lahat, walang jowa, walang love life. Pero happy naman ang tigang, di ba? Ganon talaga. Kailangan tulungan po natin ang solo parent. Meron na tayong Magna Carta, subalit wala pang sustento. Ano ba yan? Kaya tulong-tulong, andito tayo para magkaisa at mabigyan ng konting tulong, buwan-buwan, hindi limos ng ayuda, kundi sustentong buwan-buwan. Ganon din, sino rito ang lampas na ng 60 years old? Ang mga mahal na lola at lolo. Kumusta na mga lola at lolo, mga seniors po natin? Sa wakas, naipasa na namin yung ating tinatawag na social pension.
sa pinakamahihirap na lolo at lola, buwanan, tumatanggap ng 1,000 kada buwan para sa pagkain, sa gamot at iba pa. At ganun din yung Expanded Centenarians Act. Dahil kasi, dati, kailangan 100 taon ka. Sino naman ang aapak noon? Konti lang ang siswertehin ng ganyan. Kaya ginawa natin, pinalawak natin, 80, 85, 90, 95, tatanggap na ng 10,000 pesos sa birthday nila. Nako, konting pagtingin sa kanilang taon-taon na pag-aalaga, pag-aaruga, pagmamahal sa atin. O, di ba? At sigurado ako na sa tulong natin sa ating mga magsasaka, tunay nga na makakabawi tayo at babagsak din ang presyo ng bilihin. Kung mahirap mabuhay, mahirap din magkasakit. Kaya sinasabi ko, kinakailangan magkaroon na ng specialty hospitals ang lungsod ng Maynila. Hindi lamang iisa sa buong bansa, kundi dito mismo may Philippine Heart Center tulad ng itinatag ng nanay ko, Kidney Center, Lung Center, Children's Center, lahat yan para sa ating mga minamahal na Manilenyo. Sa inyong lahat, alam niyo, pag pinag-uusapan, ano ang pangarap ng Pilipino? Sa palagay ko, napakasimple at payak lamang. Simple lang po tayo, hindi naman tayo ambisyoso. Ang nais lang sapat na pagkain sa hapagkainan. May tinitirhan kahit papano. Higit sa lahat, nakapagtapos ang anak. Ganun lang naman ang Pilipino, may disenteng trabaho. At sa palagay ko, deserve naman natin ang pangarap na yan. Deserve natin ang the service sa City Hall, the service sa Senado, the serve po ng Maynila. Huwag ninyong kalimutan, ano man ang problema, ay may solusyon. Ay may solusyon po. Sulit, Senador, 39 pesos only. Numero 39 sa balota. Ay may Marcos po. Mabuhay ang Sampaloc, mabuhay ang makasaysayan lungsod ng Maynila. Magandang gabi po sa inyong lahat.